Akala siguro na wala tayong alam. Nakikipaglampungan si lalaki sa nurse niya. Habang namang to si babae nandun sa bukid, binabarurot ni Sato. Muling nagbabalik ang inyong lingkod. Misteryoso Recap. Senyorito Cal Montero kung tawagin ng kanyang mga katulong o mga trabahador ang mayamang hasyenderong ito. Yun nga lang dahil matapos ang kanyang aksidente, siya'y naging paralisado na naging dahilan upang hindi na niya mailakad pa ang kanyang mga paa. Sa kabila nito, hindi naman siya pinabayaan ng kanyang magandang may bahay na si Gail Montero, kahit pa man mala-impyerno na ang nararanasan nito sa piling niya. Paano ba naman kasi ay dahil sa kanyang kondisyon, na nakaapekto sa kanyang pagkalalaki, ay hinahayaan na lamang niyang binibembang ng iba si Gail, na kung hindi niyo paniniwalaan ay pakana niya mismo at pinapanood pa niya ito, habang may mga kamerang nakatutok sa genggengan, na talaga naman. Isa pa sa mga naging epekto ng kanyang aksidente ay ang matinding pananakit ng kanyang ulo, na halos hindi na niya matiis pa ang sakit kung kaya't napipilitan siyang gumamit ng mga ipinagbabawal na gamutan, na mariin namang tinututulan ng kanyang doktor dahil bukod sa delikado sa kanyang kalusugan o kondisyon, maaaring maging dahilan rin ito upang mapaikli ang kanyang buhay. Dahil doon, nirekomenda ng doktor na mas mainam kung sasailalim na lang siya sa mga physical therapy, at dito na nga papasok sa pelikula ang nag-iisang Sunshine Cruz bilang si Annie Sugay, na talagang mapapalaway ka na lang talaga sa taglay niyang kagandahan. Ako po yung physical therapist na ni-request nyo kay Dr. Yuseco. Isasagawa ang therapy ni Cal sa kanilang hasyenda kaya dito naman natin makikilala ang ilan sa mga katulong at trabahador ng nasabing mansyon, at ito ay sina Aling Puring na matagal nang naninilbihan sa kanila, si Nelson na bulag ang isang mga mata, at itong si Saturnino o Satur kung tawagin nila, na siyang labis na nakapukaw ng pansin dito kay Gail. Dahil unang pagtuntong ni Gail sa hasyenda, ay mas ginusto na lang niyang libutin at mamasyal kaysa panoorin ang sesyon ng pagte-therapy ng asawa. At dito nga ay mapapagawi siya sa isang kubo, na pagmamay-ari pala ni Sator. Tulala tuloy siya at halos hindi makakilos sa kanyang kinatatayuan sa pagkabigla. Naiwan nga rin niya ang kanyang daladalang libro, dahil rin sa labis na pagkataranta. Kaya kinabukasan, binalikan ito ni Gail ngunit sa pagkakataong ito, makikita at madadatnan niyang naliligo si Sator. Nahuli tuloy siyang pinapanood niya ito at nagsimula na naman siyang kabahan nang lapitan na siya ng binata, lalo na rin ang ibigay sa kanya ang kanyang pakay, at bago umalis, ay isang nakakalagkit na tinginan muna ang mga naganap. Gayon din naman dito kina Cal at Annie, na tila may mga pag-uusap rin na parang may ibang laman, na talaga naman. Paalalahanan ba naman kasi ng isang nurse lamang ang isang Cal Montero na wag raw nitong ikahiya sa kanya ang lahat ng mga parte sa katawan dahil wala daw mali siya sa kanila iyon bilang mga physical therapist kaya wag na raw itong mahiya pa. At ayon naman kay Cal, wala akong hiya. Dahil sa padalas ang pamamasyal ni Gail sa kabuuan ng hasyenda, na ikinakahalata naman ng asawa, dahilan upang tanungin siya kung saan siya nagpupunta, na hindi naman niya sinasabi ang totoo kung saan ba talaga. Hanggang sa dumating na nga ang araw, kung saan ay hindi na lang puro titigan ang mga nangyari, kundi ay may mga pag-aamin na din, na kahit delikado ay tinuloy pa rin. Gayon din naman dito kina Cal at Annie, na hindi na rin nakapagtimpi kung kaya't ang paralisadong katawan, ay tila walang anuman dahil sa genggengan, na talaga naman. Alam naman nating lahat na kapag nag-umpisa na ang mga genggengan lalo na kapag mga nakaw na sandali, ay magtutuloy-tuloy ito o mauulit-ulit hanggat hindi pa nahuhuli. Kaya lang parang panira tong kurtina ni Direk kasi humarang pa talaga di sayang nakita rin namin sana at hindi lang sana itong si Nelson ang nakakita o nakahuli sa ginagawa ng dalawa.
At sa pagsapit ng gabi, babae sa babae, harap-harapang sinabi ni Gale kay Annie ang kanyang mga napapansin sa kanilang dalawa ni Cal. Babae rin daw siya kaya alam niya at ramdam niya ang mga lihim na nangyayari. Siyempre itinanggi naman ni Annie ang mga hinala at paratang sa kanya ni Gale kahit nakapansin-pansin na ang kaba at nerbiyos sa kanya. Ngunit dugtong naman ni Gale, wala daw dapat ikabahala itong si Annie dahil ayos lang daw sa kanya kung ganoon nga ang mga nangyayari. Hindi daw ito magagalit o manggugulo tulad ng iba kaya aminin man raw ni Annie o hindi, wala daw siyang pakialam kahit ano pa man ang mangyari. Siyempre hindi naman magpapatalo si Annie kaya dito na niya gagamitin si Nelson, kaya sa tulong nito kapalit ng 5 piso at may bonus pa kapag napatunayang totoo ang mga hinala tungkol kina Gale at Satur. Dahil sa mga nakakaakit na kilos at pakikiusap, ay mabilis pa sa alas 4 na sinunod ni Nelson ang utos sa kanya ni Annie hanggang sa tuluyan na nga nitong matuklasan at makita ang milagrong nangyayari, na tila kinalimutan na ang 500 pabuya at ang bonus pa mula kay Annie basta ang importante ngayon sa kanya, ay ang makaraos o may raos ang sarili. Inabutan na tuloy ng malakas na ulan itong si Gale at dito ay makikita naman siya ni Nelson na sa pagkakataong ito, ay may pang-blackmail na mangyayari. Kapalit ng pananahimik tungkol sa lihim nila ni Satur, isang motorsiklo at 1,000 piso ang hiningi ng binata, na agad namang binigay ni Gale kinabukasan na labis namang ikinatuwa ni Nelson dahil sa sobra-sobrang pera pa ang natanggap niya. Yun nga lang ay, Luloko ka rin ng asawa mo. Eh di patas lang kayo. Pagka-uwi ni Gale ay dito na siya kinompronta ni Cal na mukhang alam na nito ang tungkol sa kanila ni Satur, at siguradong isinumbong ito ni Annie. Nasayang lang ang pera't motor na ibinigay niya kay Nelson dahil lakas loob na niyang inamin kay Cal, ang relasyon nila ni Satur. Tila pangiinsulto o pang-aasar pa nga ang ginawa niyang pang-aamin dahil hindi ba't raw ay ganoon din naman ang gustong-gusto niyang ginagawa niya na ang ipinagbago lang daw, ay hindi ito napapanood ni Cal. Wala naman daw pakialam itong si Cal kahit anong gawin ni Gale sa kanyang buhay basta ang ayaw lang daw niya ay ang ipahiya siya sa harap ng mga tao o sa kanyang mga tauhan. Ganoon sana kaso kalat na pala ang mga nangyayari, at matagal na pala silang pinagchichismisan ng mga tao. Hindi naman mawala-wala sa isip ni Satur ang mga naging sagot sa kanya ni Gale nang minsay matanong niya na kung sakali bang magtutuloy-tuloy ang kanilang relasyon, ay papayag raw ba si Gale na sumama ito sa kanya at handang iwanan si Cal at sila'y magpapakalayo. Huwag na nating pag-usapan yung imposibleng mangyari. Hanggang sa tuluyan na ngang nakapagdesisyon si Gale para sa kanila ni Satur at dito ay hihingi na siya ng tulong sa kanyang kapatid, at upang maisakatuparan ang kanilang pagtakas ay babayaran nila ang serbisyo ni Nelson upang kanila'y maging tulay sa kanilang pagtakas. Iyon nga lang ay mas malaki ang matatanggap ni Nelson dito kay Cal dahilan upang isumbong niya ang oras ng planong pagtakas ni Gale at Satur. Kaya dito na natin makikita ang paghahanda ni Cal, na kalaunay lihim na nilang inaabangan ang paglabas ni Satur sa tapat ng kanyang bahay. Ngunit sa kasamaang palad, malinang napuntirya si Cal at ito ay hindi si Satur, kundi ito'y si Nelson pala. Hindi na pala umuwi si Satur pagkatapos ng kanyang pagroronde sa hasyenda dahil tutol pala siya sa biglaang desisyon ni Gale para sa kanilang dalawa. Puno man ng pagtataka si Gale sa ginawang pagsara ni Satur sa pintuan ng sasakyan. Kasunod nito ay mga paliwanag ng binata na tila magpapagising sa natutulog na niyang diwa, at magpapaunawa na hindi sa nais niyang mangyari ang sagot para sa pagkamit ng kalayaan, at sa mini-meeting pangarap na hindi pa niya nagagawa't nararanasan. Kaya sa pagtatapos ng pelikula, napatunayan ng hukuman, na itong si Cal Montero ay nagkasala.
Habang itong si Gail naman ay tuluyan ang nakalaya at unti-unti na niyang natutupad ang mga bagay-bagay na labis niyang hinahangad noon kung hindi lang ipinagkakait sa kanya ni Cal. Hindi na rin ipinakita pa si Sator sa pagtatapos ng pelikula at maging si Annie ay gayon din. Kaya hanggang sa muli mga kayoso, at kung nagustuhan ninyo ang mga ganitong video, ay huwag nyo namang kakalimutan subscribe itong aking channel, i-like, at mag-iwan na rin ng inyong komento na aking sasagutin kung kayo man ay may mga katanungan. Salamat sa pangunawa at hanggang sa muli, ang inyong lingkod, Misteryoso Recap.